Update sa mga dams at irigasyon mula sa pananalasa ng Bagyong Carina at Habagat ating alamin kasama si Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Engineer Guillen, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po sa atin lahat. Sir, una po sa lahat, ano po ang sitwasyon ngayon ng mga dam na pinangangasiwaan ng NIA mula sa pananalasa ng Bagyong Carina at Habagat? Well, ang totoo niyan, ma'am, itong malalaking dams natin, like Pantabangan and Magat, pati na yung San Roque, pati na yung Angat dito sa may Bulacan, malayo pa pong mapuno ito. So, hindi ho nagre-release ang mga dams natin. So, lahat ng itong ulan na hindi talagang kinuntay nila. Ito lang isang dam sa may Ipo, yung Ipo Dam ang nag-release, which is directly nasa taas po siya ng ating Bustos diversion dam, ma'am. Yun po yung nag-release ng tubig kahapon. Okay, so isang dam lang po, linawin ko lang ang nag-release ng tubig. Yes, ma'am, yung Ipo Dam. Ito po yung pinanggagalingan ng inumin natin tubig ito sa Metro Manila. But sa taas po kasi ng Ipo Dam, nandiyan yung Angat. So itong Angat hindi po siya nag-release. Itong Ipo Dam lamang po ang nag-release. And of course, pag nag-release kasi yung Ipo Dam, kung anong i-release niya, i-release din ng Bustos Dam sa baba niya, ma'am. Okay. Kumusta po ang monitoring ninyo, sir, sa mga dams naman dyan sa Cavite at Batangas? At ano po ang update sa mga dam na ito? Yung ating mga diversion dam, ay talagang nag-i-spill na po yung mga yan, ma'am. Actually, itong mga reservoir type dams lamang po natin, ang hindi pa nag-i-spill, Sabi ko nga sa inyo, malayo pang mapuno eh. Lalo na yung sa may Magat Dam, yung Magat saka yung Pantabangan. Malayo pa pong mapuno yung mga yan. So, wala ko tayong worry pagka may mga tag-ulan pang yung mga susunod pang darating, hindi pa ho sila napupuno. Okay. So sir, sa monitoring naman po ninyo ng mga irrigation system sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Carina at Habagat, may reported damages na po ba tayo sa mga ito at ano po yung magiging hakbang ng NIA dito? Actually, karamihan naman sa ating mga pananim ngayon ay nasa vegetative stage pa lang. Yung katatanim pa lang ho, ma'am, So hindi pa ho siya masyadong affected pagka may ganitong pag-ulan. Ang delikado ho dyan, pagka namumunga na siya, ayun, doon nagkakaroon ng malaking damages. So, ina-assess ko ng mga tao natin at pamaya po, bibigyan tayo ng more comprehensive na details. Okay. Engineer, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Well, gaya ho lang lagi kong sinasabi, ma'am, tayo naman dito sa NIA ay yung ating plano na baguhin yung ating cropping calendar by October para yung at least yung dalawang cropping natin ma-secure na natin. And then sa susunod, itong ganitong taniman ng July ay parang bonus na lamang po natin. So ginagawa ko natin lahat ng paraan para, maitama yung ating pagtatanim ng palay na maiwas natin sa bagyo. May pahabol na tanong lang po ako. How will this affect our agriculture, Engineer Guillen? Pag nabago po namin yung cropping calendar, ma'am, siyempre tataas yung ating productivity, Dahil siyempre tatama siya sa maaraw na time, yung dalawang cropping, so tataas yung yield natin at madadagdagan yung cropping intensity natin, so tataas din yung ating production sa kabuuan, So asahan natin by dapat supposedly by 2025 and to end of 2025, mabawasan na po dapat ang importation natin ng bigas. Okay. So actually, ito pong nangyari na ito, kasi akala ng iba mas maraming damage o baka mawalan tayo ng food supply. You're in fact saying, Engineer Guillen, na makakabuti po ito sa food security natin? Well, gaya po ngayon, tag-ulan, ito po yung time na mag-ipon ang ating malalaking dams ng tubig. Gaya ko ng sinabi ko, malayo pa po silang mapuno eh. So, mas kailangan pa namin ng tubig, ng ulan, para mapuno natin yung ating mga dams. Yan ho ang kagandahan sa sinasabi ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na yung water management para pagkatag-ulan, makamitigate din ng baha kapag nag-iipon tayo ng tubig. Like in the case of Metro Manila, ma'am, di ba may Wawa Dam na sa taas ngayon, mas matindi sana ang pinsala natin kung wala yung Wawa Dam kasi lahat ng naipon niyang tubig ay sumalanta sana lahat sa Metro Manila.
Yung po kasi may sinasabi na yung isa sa mga dahilan kung bakit lumala yung baha sa Metro Manila or sa malapit sa Bulacan is dahil yung pagpapakawala or yung overflow ng tubig mula sa mga dam. Hindi pala tayo nagre-release ng tubig. Yung Ipo Dam lang ang nag-release ng tubig. Which is, yung Ipo Dam kasi maliit lang yung kanyang containment eh. So dapat, yung Ipo Dam na yan, yung upstream yan, dapat magtayo pa ng isang dam. Mas marami po dapat tayong kailangan ng dams. Yung Wawa Dam, kung meron lang report ngayon, kung i-drone nila yon, halos mapuno na yon. So imagine, kung yung laman ng Wawa Dam na yan ay bumuhos dito sa Metro Manila, di lalo na tayong nalubog po sa baha. So hindi ho kailanman magiging masama ang epekto kung merong tayong high dams kasi mareregulate mo eh. Halimbawa, napuno na yung dam mo, ma'am, at may paparating na bagyo, pwede ka namang mag-pre-release eh. Para pagdating ng bagyo, may makontain pa siyang additional na tubig. So, makontrol natin yung flow ng tubig pag meron kang mga high dams. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration.